Pangulo ng New Masinloc Fishermen Association sa Masinloc, Zambales, si Ginoong Leonardo Cuaresma. Sir Leonardo, Sir Leonie, Sir Leonardo, kumusta po? Magandang umaga. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Magandang umaga po naman, sir. At maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon sa panayam na ito. Sir Leonardo, unang-una muna, nabalitaan nyo na ho ba, pati ng inyong mga kasamahan na mga mangingisda dyan sa Masinloc, yung sinasabi ng China na manghuhuli na sila ng mga sinumang papasok sa kanilang teritoryo tulad ng Scarborough Shoal o Panatag Shoal at maaring makulong ng hanggang 6 na pong araw, Sir Leonardo? Kahapon po, pagkatapos po ng misyon na ginawa po namin sa pamimigay po ng tulong sa atin pong mga kasamang mga mangingisda, ay ako po bilang leader ay nabalitaan ko nga po itong pangyayaring ito. Ano po ang reaksyon ng inyong grupo? Meron bang maaring pag-uusap kung ano ang magiging tugon po dyan? Baka raw by June 15, magsimula na raw manghuli China Coast Guard. Ang sa akin po bilang leader ay ang masasabi ko po dyan ay hindi nila dapat gawin po yan sapagkat kami po ay alam naman po namin yung ating batas na wala naman po tayong nilalabag ayon sa atin pong fishery law. At bukod po dyan ay wala naman po kaming anumang binubuli o hinaharas na mga tahi nila. So alam namin na yan po ay teritoryo natin at pag-aari ng Pilipinas kung kaya't wala po silang dapat na gawin sa bagay na yan. Meron po, alam natin na bihira na rin na siguro sa Leonardo yung nakakapasok doon sa Scarborough o doon sa Bao de Masinloc. Ano po? Yung iba nasa 20 nautical miles ang layo, 30. Hanggat may makukuhang isda, hindi na kinakailangan pang pumasok ng Scarborough Shoal. Ano yung mga posibleng mangyari sa darating na mga araw, lalo na sa darating na June 15? Lalayo ba muna o mangingisda pa rin sa paligid na yan ng Scarborough? Ang amin po ay dati naman na po na ganyan na lagi ang kanilang ginagawa at hanggat alam po namin na wala po tayong nilalabag ay patuloy pa rin po yung aming pangingisda dyan sapagkat dati naman na lumalabas na para na pong magnanakaw ang ating mga mangingisda sa lugar na yan. Pero kung gawin po nila yan ay kami po ay may takot din po sa ating pong may kapal. Pero once na gawin po nila yan, ay umanda rin po sila sapagkat ang amin pong masasabi dyan, kung ginawa po nila yan na may kinulong po silang kasamahan po naming mangingisda. Alam po namin na mayroon din po mga Chinese dito sa Pilipinas. At yung isang ikukulong po nilang Pilipino, 10 rin pong China ang amin pong huhulihin dito sa Pinas na ikukulong. Hindi naman siguro yung kulungan na walang basihan. Pero anyway, although ayaw natin pare-pareho, Sir Leonardo. Ayaw natin ng ganyang mga klase ng mga pananalita sa China man o sa atin man na lalabas lalo-talo na yung maaring hindi magdulot ng maganda. Naunawaan natin yan. Pero meron ba kayong naiisip na paraan para matulungan yung mga mangingisda na ligtas pa rin makapangisda dyan? Tulad na lang nung ipinakita ng atin ito coalition na inyong mission. Marami na mga bangka ang nakita sabay-sabay na nagtungo dyan at may mga barko ng Coast Guard at maaring barko rin ng Navy kung kinakailangan. Yun ba ang isa sa nakikita ninyong magandang solusyon at maaring maibigay sa ating mga mangingisda sakaling ituloy talaga ng China yung banta nila, sir? Kung sakasakali po na ituloy nila yung kanilang banta ay hindi naman po ang ating mga kasamahan dyan ang naggumagawa ng mga bagay na hindi mabuti. At alam po namin na yan ay ayaw din po namin na makagawa rin po ng masama sa atin pong kapwa. Subalit sakali po na gawin po nila yan. Ang masasabi ko po dyan ay kung magagawa po ng ating pamahalaan na paigtingin yung pagpapatrolya sa lugar na yan at dagdagan pa yung ating mga nagpapatrolya. Kung kinakailangan siguro na ibuhos natin ang ating buong lakas para sa ganun ay makita nila na pinapakita natin na hindi nila teritoryo ang lugar na yan. At
marami naman po tayong kaalyadong bansa. So siguro kung yung sinasabi nila na kagaya ng ginagawang na balikatan, palagay ko marapat siguro araw-araw na nandiyan po nagpapatrolya ang ating pong Philippine Coast Guard. Kasabay na rin po siguro lahat ng ating mga kaalyado ay talagang nandiyan na lahat kung yun po ay mamarapatin ng ating pamahalaan. Yung Joint Maritime Patrol, Sir Leonardo, ano? Opo. So siguro paigtingin po yung ating Joint Maritime Patrol na nandiyan lahat yung ating mga kaalyado. Kung totoo nga ba na talagang concern sila sa atin na tumulong ang ating kaalyadong bansa, ay panahon na po siguro na para ipakita nila yung ating lakas. Alright, Sir Leonardo, kami po'y patuloy na naghahangad na maging maayos ang buhay kasi alam po, lubos nang naapektuhan yung mga mangingisda, hindi lamang dyan sa Zambales, maging sa Bataan, ilang pambahagi dyan ng western seaboard ng ating bansa na simula nung 2012, 2013, 2014 ay hindi na naging maganda ang pangingisda o pagkuha ng mga isda dyan sa bahagi niya ng karagatan na nasa West Philippine Sea, Sir Leonardo. Alam niyo po ay ang ginawa po namin hindi naman po ito masama, pero sa tingin nila minasama po nila yung aming ginawa sapagkat ang layunin lang po namin nung ipinakita namin ang aming pagkakaisa ay para ipakita namin na ang ating pong mga mangingisda ay hindi lamang po laban ng mga mangingisda kundi laban po ito ng sambayan ng Pilipino. Kung kaya't nagpakita po kami ng aming pagkakaisa para maipadama rin po natin yung ating mga kababayan na hindi lamang po ito ganyan ang nangyayari at hindi lamang suliranin ng aming mga kasamahang mangingisda, kundi maipadama rin po namin na ang nangyayaring ito ay hindi lamang po laban ng mga mangisda, kundi maipadama rin namin sa kanila na kahit kaunting bagay lamang po yung magawa naming tulong para sa kanila. Para sa ganun ay maibsan man lamang po yung kanilang kahirapang nararanasan sa pangisdaan po natin. At isa rin po ay gusto ko rin po na ang pangyayaring ito ay ipakita rin namin kung ano yung nangyayari ngayon sa ating pong karagatan at may pakita rin namin na ang lugar na yan ay pag-aari ng ating exclusive economic zone at hindi po yan pag-aari ng China. Sapagkat kung titignan po natin base po sa batas ay totoong hindi po yan kanila kundi yan po ay atin bilang Pilipino. Sir Leonardo, bago tapusin itong panayam na ito, ako'y pakiabot niyo lang po aking pangungumusta at panalangin ng suporta sa mga mangingisda at naway wag mawala ng tiwala sa Diyos. Lalo na sa batas at kung pwede natin ipakita na tayo may pangunawa, may pagmamahal sa kapwa, gawin ho natin mapa Pilipino man o Chino man o kung saan man lahi po yan. Dahil kung ipapakita ho natin yung kagaspangan at gagaya tayo sa pagiging bully ng China, hindi ho natin nagagawa yung ating tungkulin na tama sa ating kapwa. Kaya ako'y patuloy po na nalangin sa inyo, pati sa mga mangingisda ho natin dyan sa inyo sa Masinloc, Zambales, Sir Leonardo. Okay po, salamat po Maraming sa salamat inyo. po. Si Ginoong Leonardo Quaresma po, Pangulo ng New Masinloc Fisherman Association, ang inyo pong napakinggan mga kapuso.